Hello po, kumusta po kayong lahat? Ito na naman po tayo. Muli na naman po tayo magbibigay ng panibagong tips sa mga ah, nagbabalak na mag-aral ng Korean language. Bibigyan ko kayo ng 7 tips para po magkaroon po kayo ng idea at pamamaraan sa pag-aaral ng Korean language. So, ganitong gawin nyo. Una, ay kailangan alisin niyo muna yung mga distraction kapag nag-aaral po kayo na Korean language. Avoid the distraction, ika nga. So, alam niyo na ba kung anong mga iba't ibang klase ng distraction na kailangan niyo alisin pansamantala? Ito po yung mga kinahiligan niyo tulad ng paglalaro ng mga Mobile Legend, panonood ng TV, pagse-cellphone. Isa po yan sa mga halimbawa na kailangan yung alisin muna kapag po kayo ay nakapokus sa pag-aaral. Dahil po hindi po kayo matututo at malamang po ay hindi po kayo magkakaroon ng mas malawak na kaalaman kung ito po ay isasabay nyo sa inyong pag-aaral. Dahil po ang atensyon nyo po ay mahati. Maaaring mapunta doon sa kinahihiligan nyo o maaaring hindi po kayo matuto dahil mawawala po kayo sa concentration dahil sa mga kinahihiligan nyo na hindi nyo maiwasan. So, gawin nyo po ay alisin nyo muna yan habang nag-aaral po kayo. Focus lang muna po kayo sa inyong inaaral. Dahil po mas madali po kayong matututo doon at mas madali nyo pong makukuha kung ano yung mga inaaral nyo. So, pangalawa po, kapag po nagbabasa kayo, kailangan samahan nyo ng boses. Dahil mas mainam po na naririnig nyo yung binabasa nyo. Mas madali po siyang pumasok sa isipan nyo kapag po binabanggit nyo. Dahil naririnig nyo mismo yung pronunciation nyo. Kaya kailangan po, pag nagbabasa kayo, samahan nyo ng boses. Kaysa po sa simple reading lang na ginagawa nyo. Ito po kasi ang isa sa madaling pamamaraan kapag po kayo ay nagbabasa. So, ganun po ang pangalawang pamamaraan na kailangan nyong gawin. So, pangatlo, bibigyan ko na naman kayo ng pangatlong pamamaraan. So, kailangan gumawa kayo ng schedule kung sakaling nag-aaral na po kayo ng Korean language. Gumawa kayo ng schedule. Halimbawa, ngayong araw, mag-aaral kayo ng Korean language. Sa umaga, ang gawin nyo, magbigay kayo ng 1 to 2 hours na schedule para makapag-aral po kayo. At sa gabi naman, ang gawin nyo, magbigay din kayo ng schedule nyo o oras para sumagot ng mga question. Ganun po ang technique doon. Sa umaga, mag-aaral kayo. Sa gabi, sasagot kayo ng mga question. Para po nahasa nyo yung sarili nyo sa pagsagot at pag-aral. Ganun lamang po yun. Kaya po tayo. So, pang-apat po, ang gawin nyo po ay sumali po kayo sa mga group tulad ng KLTs.
Mapa KLT 16, 17, 18, 19, 20 man yan, ay salihan nyo po yan. Lahat po. Dahil malaking tulong po ito. Dahil sa mga KLT na yan po ay magiging update po kayo patungkol sa ah, kung kailan magaganap yung exam o kung ano yung mga gagawin nyo. Marami pong nagpo-post kasi dyan sa mga KLTs na yan. Mapa GC man yan or page. Marami pong nag-a-update dyan ng mga kasama natin na kapwa natin aspirant para po i-update ang bawat isa sa magaganap na mapa-registration man yan or ano pang gagawin nyo tulad ng patungkol sa exam. Napakarami pong nagpo-push dyan. Kaya sumali po kayo. Higit po sa lahat wala naman pong masama kung magtanong po kayo dyan. Dahil lahat naman po dyan nagtutulungan. So, ito naman, pang-5. Try mo magsulat ng mga vocabularies sa kartulina at sa flashcard. So, bakit ko nasabi na magsulat kayo sa kartulina? Ito po ay isa po sa mga technique. Ang gawin mo, kapag mayroon ka naman naisulat na mga vocabulary sa kartulina, idikit mo po sa dinding ng iyong kwarto. Para habang po gigising kayo sa umaga at bago kayo matulog sa gabi, ay nakakapagbasa-basa muna po kayo at may nasisili po kayo na mga vocabularies na inyong inaaral. So, excuse me po. Kaya po, napakahalaga po yun na isa sa mga pamamaraan na teknik na kailangan nyo rin pong pagdaanan. Dahil ito po ay isinishare ko lamang dahil ito po isa po ito sa mga napagdaanan ko at mga ginawa kong diskarte nung ako ay nag-aaral pa lamang. So, idikit po lamang siya sa mga dingding po. At tuwing gigising po kayo, makikita nyo po agad yung mga vocabularies. So, napakagandang pamamaraan po yun. Especially naman po sa mga flashcard. Ang flashcard naman po ay nadadala-dala nyo kahit saan. So, pwede nyo po yung silip-silipin. Sulat nyo lang po yung Korean words sa bawat flashcard. Tapos sa likod niya may meaning. Ganun po. Napakadaling pamamaraan po yun para magawa nyo po yung inyong pag-aaral. Dahil po, at ito pa po pala, sulatan nyo na rin yung mga gamit na nasa loob ng bahay nyo. Tulad ng TV, electric fan. Sulatan nyo sila, idikitan nyo sila ng nakasulat na Korean words. Halimbawa, rep, lagyan nyo ng Korean words, idikitan nyo sila. Para pag tuwing gagamit ka ng mga gamit nyo, makikita nyo agad yung pangalan ng anong gamit nyo sa Korean word. So, napakadaling tandaan na. Mahalaga po yan dahil very effective po yan sa mga nag-aaral po ng Korean language. Hindi nyo agad makakalimutan yan. Dahil lalo na po pag nasa na kayo, sa Korea na. Kumbaga, hindi na kayo magiging ignorant sa mga pangalan. So, pang-anim po, bibigyan po kayo ng pang-anim na pamamaraan po. Ito po. Dumikit po kayo sa mga taong may hilig at masisipag mag-aral ng Korean language. Dahil po, paniguradong hihikayatin kayo nito na i-push nyo yung pangarap na sinisimulan nyo. So, napakalaking tulong po nila para po ma-guide po kayo sa mga pamamaraan
na nais nyong malaman. Huwag po kayong dumikit dun sa mga taong puro laro lang ang alam at bulakbol at higit po sa lahat ay tambay, dahil mapapagaya po kayo doon at malamang po ay walang patutunguhan din ang buhay nyo. So kailangan nyo pong dumikit sa mga taong masisipag at mahilig po mag-aral. So ganun lamang po. Napapahigop ako ng kape. So ito, pampito po. Kapag po may pangarap ka sa buhay, huwag ka pong sumuko. Kaya lagi mong isipin na kaya ko to. Nagagawin ko ito para sa future mo. Dahil, yun nga, may pangarap ka. At tingnan mo lagi kung ano yung mga naging karanasan mo nung bata ka pa. Yung mga gustong maabot nung bata ka pa, na ganun lagi. Tuparin mo yun sa iyong pamamaraan ngayon. Huwag kang sumuko, dahil ito na yung isa sa mga hagdanan na magbibigay sa iyo upang marating mo ang iyong mga pinapangarap sa buhay. So, hanggang dito na lang po muna, at nawa po ay nakapagbigay po ako ng magandang share tips para sa inyong lahat, at nawa po ay nabigyan po kayo ng motivation para po ganahan po kayo na mag-aaral ng Korean language at magkaroon ng kahiligan sa pag-aaral nito. So, good luck po sa mga mag-aaral, dahil po panigurado pong mayroon po kayong patutunguhan sa inyong pag-aaral. Dahil ito po ay may magandang maidudulot po sa inyo. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik at sumusuporta po sa akin.